Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay June 4, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, chapter 12, verse 28 to 34. Noong panahong iyon, isa sa mga eskriba ay lumapit kay Jesus at nagtanong, "Aling pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. Ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng handog na susunugin at iba pang hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas na magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na may isang eskriba na lumapit kay Jesus at nagtanong, alin ang pinakamahalagang utos? Sa panahon ni Jesus, mayroong daang-daang utos at regulasyon yung mga Hudyo. Parang yung mga Senate rules, di ba? Ito ang Senate rules, napakadami din, di ba? Napakaraming pinag-uusapan. Pero yung pinakatanong ng eskriba, parang tanong din natin ngayon. Sa dami ng kailangan gawin, ano ba talaga ang pinaka-importante? Ano yung pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, anong sabi niya? Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pero hindi siya nagtapos doon. Idinugtong niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi sinabi ni Jesus na pili ka lang ng isa. Hindi niya sinabi, Diyos lang ha, o kaya ay tao lang. Kundi magkasama sila. Kasi hindi pa pwedeng mahal ko si Lord, pero galit ako sa tao. At hindi rin sapat na mabait naman ako sa tao, pero wala akong relasyon sa Diyos. Kaya, natutusin, ang hirap palang magmahal. Lalo na kung may nananakit sa iyo, mayroong hindi nakaka-appreciate, may paulit-ulit na nadidisappoint ka. At minsan, mas madali pang magsimba kaysa sa magpatawad. Mas madali pang magdasal kaysa sa umunawa. Mas madali pang mag-post ng Bible verse kaysa sa magmahal ng mga mahirap mahalin. Kaya napaisip ako, napakaganda ng pagkakasunod-sunod ni Jesus. Una, mahalin ng Diyos. Bakit? Kasi mahirap magbigay ng pagmamahal na wala ka. Kapag kulang tayo ng relasyon sa Diyos, madali tayo mauubos, madaling mapapagod, madaling magtatampo, madaling sumusuko. Pero kapag puno tayo ng pagmamahal sa Diyos, mas nagiging possible yung pagmamahal ng iba. Kaya pansinin natin, nandun yung ibigin mo ang kapwa na gaya ng sarili. Kasi minsan, gusto natin iligtas lahat, pero hindi naman natin inaalagaan yung sarili natin. May mga taong laging nagbibigay pero ubos na. Laging nandyan pero walang natitira sa sarili. Ang pagmamahal ay hindi self-neglect. Ang tunay na pagmamahal
ay minamahal ang Diyos, inaalagaan ang sarili, ibinibigay ang pagmamahal sa kapwa. Kaya baka ito yung tanong ni Jesus sa atin ngayon. Ano yung pinakamamahal mo ngayon? Kasi kung ano yung pinakamamahal mo, doon umiikot ang buhay mo. Let us pray. Panginoon, turuan mo kaming mahalin ka, hindi lang sa salita, kundi sa paraan ng aming pamumuhay. Kapag ang puso namin ay nahahati sa maraming bagay, ibalik mo kami sa iyo. Turuan mo kaming magmahal ng kapwa na may malasakit, pasensya at kabutihan. At turuan mo kaming tanggapin at alagaan ang aming sarili bilang iyong minamahal na anak. Nawa ang aming pananampalataya ay hindi manatili sa ritual, kundi mamunga sa tunay na pag-ibig. Amen. Friends, may kilala ka bang pagod ng magmahal? Pagod ng umintindi, pagod ng magbigay, pagod na sa buhay? I-share natin yung audio gospel na ito. Share natin ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, sa mga classmates natin. Baka sa simpleng pag-share ay maging paalala na ang sentro ng buhay ay hindi achievement, kundi magmahal. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.